So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ngayon ang isa sa pinakasulit na budget smartphone na lumabas ngayong 2024, ang Itel S25. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So, shoutout sa mga nakanood ng unboxing and first impressions natin sa Itel S25. And this time, naging test ko na rin to, and this time, i-review na natin itong smartphone na to. Dito natin magbibigay na ako ng mga full conclusions when it comes sa budget smartphone na Itel S25. So, si Itel S25 ay very affordable lang yan. Ang presyo niya lang isa sa 6,000. Medyo magulo rin kasi, to be honest, yung SRP nito. Pero nakita ko noon is 6,500. Ang 8GB 128 na Itel S25. Tapos sa Shopee, sa official store nila sa Shopee, there's a possibility na makuha nyo to ng mura. Like ako, nakuha ko to ng below SRP niya. Nung 11/11, nakuha ko lang to ng 5 plus itong Itel S25 na. So, super good deal dahil yung presyo niya is bagay na bagay doon sa kanyang presyo. Dahil yung kanyang specs ay bagay na bagay doon sa kanyang presyo. Parang ano pa nga, iba is parang makikita nyo sa mga higher entry-level smartphone, yung specs ng Itel S25, which is makukonsider natin tong entry to budget smartphone category na tong smartphone na to kasi nagbe-below 6,000 pesos siya, depende sa offer. At kung interested din kayo mag-purchase ng Itel S25 sa official store ni Itel sa Shopee, ilalagay ko po yung link niya sa description box. I-check nyo na lang mga ka-J-Vlog para hindi rin kayo mag-alala na bibili kayo sa legit. Ayan, maglalagay na ako ng legit link dyan sa baba para para sure yung pupuntahan yung site. Kasi syempre, marami pa rin natatakot bumili sa online, naiintindihan ko naman sila, pero parati na lang tayo maging mapanuri when buying online. Marami talagang mga manloloko sa online, especially din sa Shopee. Maraming mga fake posts dyan na kunyari sa official stores. Kaya parati tayo mag-ingat. When clicking the product, check nyo rin kung saan tindahan kayo bibili. Kung Itel Philippines yan or nasa Shopee Mall, nasa legit kayo na shop ng Itel. At, ayun. Pag sa mall kasi, merong possibility na mas mahal talaga siya or SRP nga kung makukuha nyo 6 plus. Pero sa Shopee, nasa 5 plus lang siya na sobrang good deal. Ang RAM pala nito is 8GB of RAM and 128GB of internal storage. At, dito sa ating review, titingnan natin kung maganda nga ba talaga overall ang Itel S25. So next one mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa smartphone na to. Bakit maganda rin i-consider itong si Itel S25 na pwede nyo ma-purchase ngayon 2024 or sulit na budget smartphone itong smartphone na to. Number one sa display. Yung display nito is napaka-outstanding. Biruin yun, AMOLED display na po ang ma-offer ng Itel S25 sa murang halaga lang. Yan din ang magiging advantage ng Itel S25 sa mga ibang competitors niya na naka-IPS LCD display na minsan mas mahal pa. And hindi lang AMOLED. Yung resolution niya pa is Full HD Plus 1080p and 120Hz screen refresh rate pa. So, solid, premium display. Hindi ko talaga akalain na mapoprovide ni Itel sa halagang 5 plus lang. Naka-AMOLED ka na, naka-Full HD Plus 1080p ka pa, mataas pa refresh rate na 120Hz. So, sobrang sulit. Display pa lang, malaki ng advantage ni Itel S25 sa mga competitors niya. Number 2 sa chipset. The chipset is the Unisoc T620. Again, sinabi ko na nag-game test natin ito. And so far, okay naman ang performance si Itel S25 when it comes sa mga modern games today, tulad na lang ng ML, Firelight 84, COD, na-handle niya naman pretty well yung mga games na yan, mga J-Vlog, at yung ibang games ay available naman sa high settings, kaya okay rin naman siyang i-consider as a go-to na panglaro for a consumer na naghahanap lang ng affordable smartphone na pwedeng pang ML or COD, di ba? Genshin Impact, always manage your expectation while playing Genshin Impact. You can play Genshin Impact dito. Siguro, pinaka-the best na ma-offer ko lang dito na settings is low. Kasi kung matagal kayo maglalaro ng Genshin, there's a possibility pag naka-high kayo, mabilis siya mag-overheat. Any smartphone device and even flagship, ganun na may experience nyo. Pero, yun nga, kung matagal kayo maglalaro, playable naman Genshin, ilagay nyo na lang sa lowest settings. Next mga ka-J-Vlog sa RAM at ROM. RAM at ROM again is sobrang solid, sobrang sulit.
8 GB of RAM. Kung i-compare mo yung RAM nito sa mga ibang smartphone brands na usually 6 GB pa nga ino-offer sa ganitong presyo and 4 GB of RAM, pero si Itel S25, 8 GB na ang RAM. 120 GB is the minimum storage na talaga na pwede natin or acceptable storage na pwede na nating ma-purchase sa ganitong presyo. Kasi 64 GB is sobrang liit na yan ngayong 2024 and going 2025. Siguro 64 is a perfect fit when it comes sa presyo na 3+. 64 GB acceptable yan. Pero mga 6,000, 5,000, the best na storage talaga dyan is 128 GB. So again, yung kanyang RAM at ROM ay bagay na bagay sa kanyang presyo. Sobrang sulit din. Next, sa OS. So sa OS niya is Android 14 with Itel OS 14. At ito yung sinabi sa box na nakakatuwa din sa Itel. Nag-promise sila na pwede natin itong ma-update ng mga ilang taon ng software updates na yan yung kulang minsan sa Transions before. Pero ayan ang ginagawa ngayon ni Transion na nagso-support na rin sila ng software updates sa mga murang smartphone sila. Na yan din talaga yung nahanap ng ibang consumers, yung software update. So may promise time si Itel dito sa Itel S25 that you can update this device ng ilang taon ng software update. So, okay na okay. Huge advantage and of course din sa mga ibang brands na kalaban ng Itel. Next sa camera. Camera is outstanding. 50 megapixel. Ang malupit dito is AI camera kasi siya. Pag nagtitake kayo ng photo sa Itel S25, di ba clinic niya yan? Nag-process. Pag dinignan niya sa gallery, magpa-process pa yan, i-enhance niya pa yung image. Papaganday niya pa, papasharpin niya pa, which is sobrang gandang features yan. At mamaya magpapakita rin ako ng photo samples ng Itel S25. Biruin mo sa ganyang range na 5 to 6,000 pesos, maganda na rin ang ma-offer na camera ng smartphone na to. Next mga ka-J-Vlog sa design. Design nito is maganda. Kung compare natin siya sa mga ibang brands today na medyo kinakopy na yung iPhone, di ba? Yung triple rear camera system, iba pa, diagonal camera module. Pero dito sa Itel, medyo ginagaya niya si Samsung naman. Kasi ang nai-imagine ko sa Itel S25 when it comes sa kanyang back cover is yung Samsung Galaxy Z Fold 5. Vertical camera module, very minimalist, pero very premium siya tignan. Napaganda rin when tinitilt nyo tong smartphone na to, lumalabas yung pagka-marble-like design ng Itel S25 na for me is very attractive naman itong smartphone na to. And ang pinakalas mga J-Vlog yung in-display fingerprint scanner niya. So sa halagang 5,000 plus, naka-in-display ka na. Na usually, hindi natin makikita yan sa ganitong presyo. In-display fingerprint scanner, feature yan ng mga higher entry level or mid-range smartphone. Pero sa budget segment, I think, iilan pa lang nakagawa niyan at isa na dyan si Itel. So, yan yung magiging advantage ng Itel S25 sa mga ibang kalaban niya sa halagang 5 plus naka-in-display fingerprint scanner ka na. So yun mga ka-J-Vlog, yung mga advantages or yung mga nagustuhan kong features dito sa Itel S25 kung bakit maganda rin siya i-consider i-purchase noong 2024 going 2025. At hopefully nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo bumili na itong smartphone na to. So yan, check natin or explore natin yung design at build quality na itong Itel S25. So for me, very premium looking talaga itong smartphone na to. Napakaganda niya. At for me, mas okay siya compare sa Ultra. Mas okay sa akin yung form factor nito. At to be honest, pag ganito yung tsura niya, mukha siyang Samsung Galaxy Fold 5 yung likod dahil dito sa kanyang camera module. Ganito rin kasing orientation or yung may ganitong bumper din sa camera module ang Samsung Galaxy Z Fold 5. Doon ko siya nako-compare. And when it comes sa back cover niya, plastic siya, yes. Pero pag tinitilt nyo sa ganyan, lumalabas yung pagka-marble-like design niya na sobrang ganda. Akalain nyo to, di ba? Entry-level smartphone lang to pero nakapag-provide naman ng very premium looking na smartphone. Minimalist pero maganda siya or elegant siyang tignan. Mukha siyang flagship smartphone to be honest pag ginamit nyo to. Ayan, napaganda ng design. Matte finish na smooth. Sa frame, tingnan nyo naman, brush yung kanyang design. Pero plastic to. So, brush plastic design. Nagmumukha siyang titanium din. So, ganito kaayos or kagastig yung Itel S25. Cheap yung material niya kasi plastic. Pero binigyan nila to ng premium look kahit na plastic siya.
So, nandito yung kanyang power button and yung volume rocker. Sa taas naman, wala tayong makikita. Sa left side is SIM tray. Sa baba naman is microphone, 3.5mm headphone jack, Type-C at yung speaker grills. So, and pag bibili rin kayo ng Itel S25, meron siyang screen protector out of the box dito sa smartphone na to. Ayan. Ang maganda sa smartphone na to is naka-AMOLED display na siya. So, sobrang ganda ng display na itong smartphone na to with 120Hz screen refresh rate. Talagang nagpa-pop yung colors dito. Ayan, sobrang smooth din. Lightweight and slim design din itong smartphone na to. Explore natin yung camera app ni Itel S25. So, ayan, nandito tayo ngayon sa kanyang camera. Meron tayong zoom na 2x zoom hanggang 10x digital zoom po tayo dito. So, meron din siyang flash, of course, Google Lens. Meron tayong filters, additional filters sa settings. Dito natin ma-activate yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Pwede rin natin set yung aspect ratio niya and other shooting methods. And pwede tayong mag-scan ng QR codes. Sa video naman, ayan, ang pinaka-max res na sa video is 2K res up to 30 FPS. Meron siyang slow motion. Beauty mode sa rear, which is okay rin, di ba? Portrait mode for background blur, super night for low light shot. At ito yung mga additional settings niya para magamit yung full potential ng kanyang camera. Pumunta tayo sa Ultra HD or Ultra High Definition mode. Meron tayong scan documents. Dual video na favorite part din ng mga ibang consumers, lalo na for content creation. Pwede nyo kasi pagsabayin yung rear at front camera while taking video. Meron tayong AR shot, time-lapse, pro mode, at panorama. Pagdating naman sa front camera, ayan, hello. So, sa front cam, meron tayong mas maganda yung meron siyang ultra-wide mode lang for software. Ayan, no. Video naman, support din up to 2K res, 30 FPS. Meron tayong short video sa front cam. And of course, yung pinaka-importante sa front cam is yung beauty mode. Portrait mode for background blur, and meron din siyang super night for low light shot sa front-facing camera. Pagdating naman sa front-facing camera, meron tayong wide selfie, ayan, Ultra HD, time-lapse, AR shot, at dual video. So yun mga ka-J-Vlog, ang camera app ni Itel S25, very simple lang naman. So next naman, biometrics test side dito sa Itel S25. Ito malupit dito, 6,000 pesos. Meron ng in-display fingerprint scanner. So start tayo sa in-display niya. So, pagdating sa in-display fingerprint scanner, accurate naman siya, pero it takes a few seconds para mag-unlock siya. Next is face unlock. Face unlock, mabilis naman dito sa Itel S25. So, speaker test tayo dito sa Itel S25. Gagamit tayo ng sound level meter. So, start tayo. So yun, what's up? Welcome ulit sa panibagong video, at sa video na to, bibili tayo ng iPhone XR dito sa Green Hills. So yun, dito ako nag-decide pumili para malaman nyo rin kung... So ito yung na-measure ng ating sound level meter. Mataas din naman, 92.1 decibels. So yun nga, single speaker lang itong Itel S25 compare sa mga ibang Transsion smartphone na meron dual stereo speaker sa murang halaga. Pero dito, single speaker lang. Yes, malakas siya, pero mas maganda sana pag dual stereo speaker siya. Kaya kung i-rate ko yung speaker niya sa kanyang presyo na 6,000 compare sa mga ibang Transsion, 1 loss ng highest ang score ko dito mga J-Vlog, nasa 7 lang. Then mga J-Vlog, ang ating review dito sa Itel S25. Ang pinaka-main na tanong, Lods, maganda bang i-purchase talaga tong smartphone na to? Kasi ito yung iniisip kong bilhin sa bonus ko eh. Yung answer dyan mga J-Vlog, yes, definitely, napakasulit ng Itel S25. Again, sinabi ko, sa display pa lang, napakasulit na. Overall specs na itong smartphone na to ay sobrang solid sa kanyang presyo na 5,000 plus pag bibili nyo to sa official store ni Itel sa Shopee. So, sobrang mura lang. Tapos, ganyan yung specs na ma-offer. Meron pa siyang promise software updates sa mga ilang taon. Kumbaga, I think isa to sa magiging the best entry-level or budget smartphone na lumabas ngayong 2024.
So kung interesado kayo sa Itel S25, ilalagay ko po yung link niya sa description. I-click nyo na yan para meron na rin kayong guide pag bibili kayo nito. Click nyo na agad yan, i-add to cart nyo na dahil to be honest mga J-Vlog, napakasulit na itong smartphone na to. Ang laki ng display, maganda yung resolution, mataas ang refresh rate, maganda ang camera, meron siyang premium design and of course, meron din naman siyang snappy chipset sa budget segment.